kasawsawan, nakita naman po natin kung gaano kagalit na galit si Kuya Donel nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang kinakasama habang hirap na hirap siyang nagtatrabaho, may ginagawa naman palang milagro itong si Rona. Ang tanong ko ngayon, Ate Rona, sino sa kanila ang pipiliin mo? Sino kina Donel at Edward ang mas mahal mo? Si Donel po. Si Donel? Po. Opo. Bakit? Ano po, siyempre po may anak din kami, saka matagal na po yung pinagsamahan namin. Pero ang tanong ko, mahal mo ba si Donel? Opo. So kung sinasabi mong mahal mo si Donel, bakit nung nahuli kayo na magkasama ni Edward, pinatawad ka, nangako ka na hindi na kayo magkikita ni Edward? Gaano katotoo na nagkikita pa rin kayo? Nagkikita pa po kasi siya din nga po, kahit nandiyan siya sa amin, wala pa rin po siyang oras sa bahay namin. So ano si Edward sa buhay mo? Ano po, At bakit ka kay Edward humihingi ng pera? kasi po hindi nga po siya nagbibigay eh. Sugal nga po siya ng sugal sa kabisyo. Sugal, bakit pinabayaan ba sa pagkain? Hindi So, ka nalilipasan ng Rona, pagkain. liwanagin Tandaan mo yan. natin. Iba ang pagmamahal, iba ang kailangan kita. Sino ang mas mahal mo? Si Edward ba o si Donel? Si Donel po. Sino ang kailangan mo? Si Donel o si Edward? Siya din po. So bakit ka pa nga nakikipagkita kay Edward? Kasi nga po, yung wala... Hindi pwedeng dalawa, ate. Kailangang mamili ka ng isa lang, Ate Rona. Masyado ka namang maswerte. So, sinasabi mo na kailangan mo lang si Edward ng dahil sa pera? Opo, nabibigyan niya ako pagka wala siya. Nauunawaan mo ba, Ate Rona, hindi po pwedeng silang dalawa ay nandyan sa buhay mo? Tatanungin kita ulit sa panghuling beses, kung ano talaga ang nasa puso mo, hindi dahil sa may anak, hindi dahil sa kung ano pang mga kadahilanan, pero kung ano ang nasa puso mo at ano ang nararamdaman mo. Sino ang mahal mo? Si Donel po. Bakit nung nahuli kayo, nakipagkita ka pa rin? Kasi nga po, ayaw niya pa rin magbago. Sige, unawain ka namin, ano ba ang gustong mangyari ni Rona? Gusto ko po tumigil po siya sa pagsusugal, sa bisyo. Tapos po yung magkaroon siya ng oras na magtagal sa bahay. Kasi po hindi niya nagtatagal sa loob ng bahay namin. Saka yung pag wala po siyang hindi po siya namamasada, gusto ko, mag-alaga rin po siya ng anak namin. Pero hindi niya po kasi ginagawa yun. Okay, hindi. Ang sinasabi naman, Randy, ay pag walang trabaho. May obligasyon din naman kasi si Donel na kailangan mong iparamdam sa iyong kinakasama o dun sa taong mahal mo na mahal mo siya. Paano mo ba ipinapakita yon? Kaso ko naman po eh. Nag-aalaga Hindi din ng kasi bata. rin ang pera ang lahat-lahat sa relasyon at sa Nag-aalaga ako pamilya. ng bata. Oh. Doble-doble. Pagtas ko mag-alaga, ipapasa sa kanya. Siyempre, yung Pero ang sidecar sinasabi ko, niya, nagsusugal ka. Ano hindi pang naman, bisyo? Libang-libang lang. Ito ba ang gusto mong buhay para sa anak mo? Hindi naman. Oh. Di ba lahat tayo gusto natin na maayos na buhay para sa ating mga anak? Bakit ayaw nating gawing tama at maayos? Sana sa pamamagitan ng counseling na ibibigay namin sa inyo, mas mauunawaan mo, Donel, kung ano ang mga dapat mong gawin para masagip pa ang relasyon ninyo ni Rona at ganun din ikaw, Rona, kung talagang gusto ninyo na magtagal kayo. At kung ano ang dapat mo ring gawing, Edward, para matigil na itong pakikipagrelasyon mo kay Rona. Sa pagkakataon na ito, makakausap po nila ng face-to-face ang ating trio tagapayo. Hindi, wag lang doon sa bata. Mahal mo pa ba yan? Isagipin niyo yung pagmamahal niyo sa tata. Hindi pa pwede lamang para sa pagmamahal bata sa lang. bata. Dahil nabuo ang bata, dahil sa Paano pagmamahalan kayo niyo. nakilala? May intention ba kayo magpakasal? Ano po? Oo po. Napag-usapan niyo ba yan? Oo po, gusto ko po.
ikaw ang kapitan pagdating sa social at Puso, emotional. ikaw ang Sabihin, puso. pagdating sa puso. Sa kanya, yan, kailangan magtrabaho talaga siya. Ikaw din magsasabi na, baka naman sa linggo ngayon, lumabas tayo kahit ba kung saan lang Magsimba lugar. muna kayo. Mm. Halimbawa, Sa ating pong naging counseling sa ating mga bisita ngayong hapong ito, Attorney Acosta, hangad natin siyempre na naging maliwanag kay Donel at kay Rona kung ano ang mga dapat nilang iprioridad sa kanilang buhay para maging maayos sila at nang sila ay makapagpakasal kung talagang gusto pa nga nila. Gusto pa ho ba nila, Attorney, na maayos sila? Nakikita naman namin na meron pa silang positibong pananaw na sila ay makasal sa dako paron. At sabi ko nga kung yun ang kanilang magiging prioridad, dapat ay baguhin nila ang lahat ng mga naging kamalian nilang nagawa sa buhay. Sana yun ang alalahanin ni Donel na nung siya'y nasa loob ng piitan, na halos doon ay talagang napakahirap ang buhay doon. Ngunit merong naging pagkakataon na lumiwanag ang kanyang buhay, nagkaroon ng pagkakataon na makakita ng kanyang makakasama sa katauhan ni Rona. So sana yun ang kanyang laging aalalahanin at ipapaalaala ko ito kay Donel upang kung gusto niyang magbago at maging matatag ang kanilang pagsasama, yung naging magandang kasaysayan na yon na pasimula ng kanilang pagkikita ni Rona na kinakasama niya ngayon, sana huwag niyang iaalis yon, kundi yun ang kanyang maging motivation upang sa ganon makapagbago siya at alisin na lahat ang anumang mga bisyo na taglay niya upang sa gayon bilang siya ay kung totoong magiging haligi at pundasyon ng kanyang pamilya, ito'y magiging matatag at hindi mabuhay na pundasyon siyang amin. Maraming pong salamat, Attorney Ben Acosta. Dr. Camille, nakita po natin na talagang may malaking problema si Donel at si Rona pagdating po dun sa pagpapahiwatig siguro nung kanilang nararamdaman o mga pangangailangan para sa isa't isa. Paano po kaya natin sila mas matutulungan dun sa problema nilang yon? Unang-una tiyang, siguro dapat nilang isipin na sila ay nagmamahalan, may respeto dapat sa isa't isa. So, sana maintindihan nyo na ang pagbabago hindi lang isa sa inyo. Kayong dalawa dapat mag-ayos na hindi yan lang para sa sarili nyo. Isipin nyo, meron na kayong pamilyang binubuo, baguhin nyo talaga yung inyong inyong behavior, yung tamang asal dapat nandyan. At the same time, hindi lang para sa bata, para rin sa kalusugan nyo. Napaka-importante yan. Dahil kung kayo'y malulusog, siguradong kahit papaano ang bata ay malusog din. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille Garcia. Father Sunny, siyempre po tayo ay nababahala sa pangyayaring ito sa buhay ni Rona at ni Donel at nais nga pong mas natin silang tulungan na mas maunawaan nila na itong pagbabagong ito ay kailangang gawin nila sa tulong ng maraming dasal po. Opo. At mayroon po ako nakitang isang positibong aspito dito po kay Donel. Dahil sinabi niya kanina, Chang, di ba, na pinatawad naman niya. Pero kailangan din sa pagpapatawad na ang tiwala ay mabalik. Hindi kunting kasalanan ay ibabalik muli kasi nagkasala ka dati. Wala na yon dapat. Kaya po sinasabi natin, when you forgive, you forget everything. Binubura po yung kasalanan. Kaya po yan ang nasa ating Panginoon din. Kinakalimutan niya ang ating kasalanan kung tayo'y hugas ang pagsisisi. Mahal tayo ng Diyos. Itong pagmamahal ng Diyos ay maramdaman natin, maranasan natin sa isa't isa. Kaya dapat kayo, Donel at Rona, nandyan ang pagmamahal na bigay ng Diyos sa inyo. Yun. Maraming pong salamat, Father Sunny Merida at sa ating trio tagapayo. Alam mo, Donel at Rona, magiging baliwala ang lahat kung matapos nating
malaman ang kwento ng buhay ninyo at nasabi ninyo ang problema ninyo at nabigyan kayo ng counseling, kung hindi nyo gagawin ang tinatawag na talagang totoo at tunay na kapatawaran para sa isa't isa. At ang paglimot sa nangyaring ito. At pangatlo, kung hindi nyo pipiliing baguhin at ayusin ang inyong buhay. So ang tanong, mahal ba talaga ninyo ang isa't isa? Kilala nyo ba talaga ang isa't isa? Ito ba talaga ang gusto ninyo? Ang sagot mo, Rona, ay, mahal mo si Donel. Opo. Ikaw, Donel. Mahal ko naman din po siya eh. Binaliwala ko na lang rin yun eh. So, Rona, wala na kayo ni Edward. Wala na po. Marinig mo yon, Edward. Okay lang naman po sa akin. Kalimutan ko na. Ako na lang po ang lalayo sa kanila. Siguro naman, dapat lang na humingi ka ng tawad kay Donel sa mga nagawa mo. Sana, mapatawad mo. Ngayon pa lang, humingi ako ng patawarin mo na ako. Maganda na lang yan, lumayo ka na lang. Para tuluyan na makalimutan natin isa't isa, di ba? Hindi masagi sa isipan natin. Lumayo ka na Para lang. wala nang magpapaalala sa mga nangyari. So, yun lang ang pakiusap nila, Edward, ang talagang tuluyang lumayo ka na. Ako na lang po lalayo. Alis na lang po ako sa lugar na. Sana, Donel, unahin ninyo ang anak ninyo. At sana talaga matapos itong counseling na binigay namin sa inyo, mas naunawaan ninyo na ang dapat ninyong unahin, na ayusin, ay ang buhay na nais ninyong ibigay sa inyong anak. At hangad namin, Donel, na sana mahinto na ang mga bisyo mo kasi nasa iyo din ang pagbabago. Nasa iyo ang susi ng maayos na buhay na gusto mo para sa pamilya mo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. May mga tao at pangyayaring nakasakit sa atin. At para makausad, dapat po nating kalimutan ang mga ito. Kung susuriin, parang ang hirap. Pero kailangan mong piliin na gawin ito. Dahil kung hindi, ikakadena tayo ng mga nangyari sa nakaraan at maaring hindi na natin makita ang kagandahan ng kinabukasan. Dahil dyan, ang ating pong face-to-face, heart-to-heart thought for the day, laging magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang nakalaan para sa bawat isa sa atin. At sa likod ng mga nangyayaring pangit man o maganda, siya ay hindi napapagod na nagtatrabaho para sa ating kapakanan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid at syempre thank you din sa iyo, Hans Martel! Sa Dance Squad! Sa ating mga bouncers na sina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating mga sausawera at sausawera dito po sa ating Broadway studio. At sa ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at karanasan at pinapulutan naman natin ang aral. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Biyernes, ginawang barbecue ang magkapatid, pinagsabay sa pag-ibig sa Batasan, Quezon City. Ate ko daw kasama ni Jake. Sino ang Jay na yon sa buhay mo? Boyfriend ko po. Chinek mo muna ba kung may girlfriend o wala? Sabi niya wala naman daw po. I said I love you, but I lied. Kung papipiliin kita, kapatid mo o si Jay? Ang lalaking nanuhog, booking ni Chang. Alam mo ba na magkapatid sila ni Jem? Hindi ko rin alam. Saan kayo nagkakilala naman? Kay Crisaline din. Anong sabi sa'yo ni Crisaline? Na kapatid niya si Oh, edi alam mo, ano ba ako, tao pala ka. Bakit mo ako ini-otsoserang frog? Paano kung si Pinsan, pinatos din pala? 1 month ka nang delay. Opo. Sino ang ama? Si Jay. Face to face,